Hello! Umagang ganda, mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. At ayan, welcome pong muli sa vlog ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gulay. So gulayan updates. Updates po muna tayo sa ating mga fresh lettuce, sa ating second batch. Ayan, kung may tatanong nyo po, sila ay nasa 27 days old na. Ayan. So ano pa ang ginagawa natin? Ano pa ang gagawin ko? Diba? So kailangan nating dagdagan ng snap solution ang ating mga second batch na lettuce. Ayan. Dagdagan na po natin muli. Ayan. Para po, ayan. Para po pantay ang kanila, pare-parehas ang kanilang laki. Ayan. Kailangan po yung solution niya, ayan, ay parehas, pantay. Dahil pagka meron po na hindi nakaka-receive ng tamang nutrients, ayan, may iwan po. Parang sasabihin natin malnourished. Ayan. So, okay na po yun. Dito tayo sa pangatlo. Ayan. So wala pong kahirap-hirap sa pag-add natin ng solution. Ayan. So, enough na po yun para, yan, sunod naman po ito. 27 days old, nako, malapit na rin po at mag-harvest na tayo. Mga 35 days old na po yan, ay pwede na yung i-harvest. Pero pinaka-maximum days po niya ay 45 days. Ayan, parang manok. Yan, hindi pa tayo dito sa kabila. Yan, so monitoring po muna tayo, magdagdag tayo ng mga ang snap solution hanggat hindi pa mainit dito. Ayan, move natin. Ayan po, update ko rin po kayo dun sa third batch, fourth batch ng ating lettuce. Ayan. Ayan po. At habang po sila ay lumalaki, ayan, nadadagdagan po yung kanilang konsumo sa nutrients. Ayan. O doon sa kanilang pagkain. Kaya po madali silang, ayan, madaling bumaba yung level ng solution. So, ayan. Good morning, mapagpalang araw. Every day is a blessing. Every gising is a blessing. So, yeah. Thank you, Lord, for all the blessings. Yan. So, okay na po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 growing boxes ng second batch. Ito naman po. At flex ko lang din po itong ating, ayan. So, tama pa lang naman po yung level ng kanilang tubig. Ito na po yung third batch. Oh, malalaki-laki na rin sila, oh. Ayan. So, ayan po. So, okay pa po yung kanyang level ng tubig, ng solution. Kaya hindi ko po muna siya dadagdagan kasi baka naman malunod. Ayan, ayan din po. Ayan. Bali, 4 growing boxes po yung ating third batch. At ito po yung ating fourth batch. Ayan. So nakakatuwa po. Ayan. So ito daw po yung titingnan ko nga kung all meti to na lettuce. Ayan. Yung ating in order na medyo mahal-mahal ang buto or seeds. Ayan. Tingnan po natin yan pag lumaki. Titingnan ko po kung ayan ay bilog. Ayan. Round. Ayan. So ayan po. Nag-sprout na sila. Nakakatuwa at talagang makikita mo yung success, yung output ng inyong ginagawa. Oh. Ayan. Thank you for watching. Ngayon naman po ay so ibigay din po natin yung pangangailangan. Ayan. So gaya ko nga po na sinabi nung nakaraan, tubig, pagdidilig, then fertilizer. Ayan. And then cultivation. Kailangan i-cultivate din po natin. So ayan po. Sisimulan ko po dito sa kabila dito. Sa dulo. So, ang ating mga halaman, especially po pagka nasa plat, kailangan din kinocultivate yung lupa sa paligid. Lagi kong
pinapaliwanag sa mga bata. Yan. Bakit kailangang bungkalin? Ayan. Bungkalin mo na yan, sir. So, binubungkal po natin, kinocultivate po natin yung ating mga halaman para mag-enter yung oxygen dun po sa roots. Ayan. So, sabihin ng mga bata, para huminga po yung ugat. Hindi naman humihinga ang ugat. Ayan. So, kinocultivate po natin para talagang pumasok o ma-absorb ng roots yung air. Ayan. At kailangan din po yan ng ating mga halaman. Ayan. So, ayan po yung ginagawa natin. Tapos, pagka bungkal po ito, nito, lalagyan po natin ng fertilizer para tuloy-tuloy ang kanyang paglaki, pagganda ng halaman. Ayan. So, medyo ingat lang po tayo. Medyo malayo-layo yung ating pagbubungkal sa puno ng mga halaman. Kasi nga po, baka naman yung roots ang inyong madali or mabungkal. Ayan. So, gulayan tips pong muli yun. Ayan. Maraming salamat sa panonood at panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. So, ang gagawin ko po muna, para mabilis tayo, bungkalin po muna natin. Tapos, mamaya lagyan po natin ng fertilizer. Ang vermicast, di ba? So, ito po ay meron na rin talagang fertilizer. Nakita nyo naman po sa ilalim nito ay may mga Madre de Cacao. Ayan. So, siya po yung nagsisilbing nitrogen fertilizer dahil yun po ay isa sa mga organic fertilizer na ginagamit namin. Ayan. Then, plus dadagdagan pa rin po natin ang vermicast namin. Ayan. Ayan, nabubungkal ko po yung katawan at dahon ng mga Madre de Cacao. Ayan. Bungkalan na po yan. Bungkalin mo ng bungkalin. Ayan. So, kailangan maingat po tayo. Tingnan nyo po yan. Yan. So, hindi po maiwasan. Yung iba ay nalalanta, namamatay. Siguro po sa ilalim po yun ay mayroong insekto. O yan. May microorganism na sumisira. Yan. Ito po yung isa dito. So, re-replant na lang po natin ulit yan. Pinagpapawisan ng inyong lingkod. Yan. Para mabilis tayo, ganun po ang gawin natin. Bungkalin muna, saka natin applyan ng organic fertilizer. Yan. So ito pong pag-cultivate ay makakatulong din po para tumibay yung, ayan, gulayan tips. Para tumibay po yung ating halaman. Para po yung, kasi habang lumalaki po siya, tumataas, so dapat na bumungkal po natin, naayos po natin yung lupa para tuluyang kumapit yung ugat niya po. Dapat marahan din po. Dapat maingat tayo. Yan, dahil pagka po nadali po natin ang ugat niya, instead na siya ay lumaki, papuputol yung ugat, mamamatay. O, di ba? Thank you for watching. Ayan, dito naman sa kabila para pantay tayo. Ayan, kabilaan lang tayo. So, ito po kanina pagkapasok ko pa lang po ay nadilig na natin. Umagang umaga. Para ngayon, mabilis na po tayo. Para bukas, kapag dinilig po siya na may fertilizer na, ayan, tuloy-tuloy yung kanyang magandang paglaki. Ayan. Ayan. So, ganito lang po ang ginagawa ng inyong lingkod. Ayan, sa araw-araw.